Welcome po. Dito po tayo ngayon sa Ang Magandang Balita ayon kay Marcos. Ang magandang balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Pininiwalaan ng marami na ang aklat na ito ang pinakaunang naisulat na aklat tungkol sa buhay ni Jesucristo. At ito rin ang pinakamaiksi, subalit ito naman ang punong-puno ng buhay ng kasaysayan. Ang madalas nagpapaliwanag ng mga salitang Aramaiko at mga kaugaliang Hudyo ay nagpapaliwatig na ang aklat nito ay sinulat para sa mga Hintil o mga Kristiyanong hindi Hudyo. Si Jesus ay nilarawan dito bilang isang taong may tanging kapangyarihan. Ito ay makikita sa kanyang pagtuturo. Kapangyarihan laban sa mga demonyo at papahayag at pagpapatawad ng mga kasalanan. Ipinapayag niya na siya anak ng tao na naparito upang mag-alay na kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sa paglahad ni Marcos, higit niyang binigyan ang mga ginawa ni Jesus kaysa mga tinuro nito. Pagkatapos na may ulat tungkol kay Juan na tagabautismo at tungkol sa pagbautismo at pagtukso kay Jesus, tinalakay agad ni Marcos ang pagtuturo at pagpapagaling na ginawa ni Jesus. Habang tumatagal, lalong lumilinaw ang pagkakilala ng mga tumutunod ni Jesus sa Kanya. Sa kabilang dako, lalo namang tumitindi ang galit sa Kanya na Kanyang mga kaaway. Sa huling mga kabanata, inilahad ni Marcos ang mga pangyayaring sa huling linggo ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Bagamat hindi tuwilang binanggit ng aklat na ito kung sino ang maaring tama ang nakagis ng paniniwala at si Juan Marcos ang makikita nito. Mga Gawa 12:15-37. Isinulat niya mula sa Roma bago bumaksak ang Jerusalem noong AD 70. Sa ibang mas matatandang manuskrito, aklat na ito ay nagtatapos sa kabanata 16, talatang 8. Sa iba naman, mga manuskrito, may magiting pagwawakas at sa iba naman ay mahabang pagwawakas. Dahil dito, ang mahaba ng 9 to 20 at pagiging pagwawakas 9 to 10 ay parehong isinama sa teksto, ngunit nakapaloob sa mga manaklong upang ipahiwatig na mayroong textual na katulungan sa mga nabagit na bahagi. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord.